Kai Sotto, susunod nga ba kay Yuki Kawamura sa NBA? Napag-alaman natin na pumirma na si Yuki Kawamura with the Memphis Grizzlies para sa isang Exhibit 10 NBA contract. Napansin natin na pareho pala ang agent ni na Yuki Kawamura at Kai Sotto na si Tony Ronzoni, kaya ito ang patunay na very powerful NBA agent ang Wasserman. Kaya hindi tayo magtataka kung isang araw ay bigla na lang magkaroon ng announcement na si Kai Sotto ay pipirma na rin ng isang Exhibit 10 NBA contract katulad kay Yuki Kawamura. We know that Kai scored 18 points and grabbed 8 rebounds against the Latvian national team during the Olympic qualifying tournament in their first game. Kai showed his awesome skills in the tournament but sadly got injured in the second game of the Olympic qualifying tournament against the Georgian national team. Let us also remember that the last game of Kai and Yokohama B Corsairs before transferring to the Koshigaya Alphas, and in that game, the B Corsairs faced the Kawasaki Brave Thunders, while Kai entered the game with 19 points and 4 rebounds, which is an insane double-double, but the B Corsairs lost the game 92-98. With those two stunning performances that Kai showed us is truly magnificent. These performances definitely have been watched by the NBA scouts and merits NBA contract in the near future with the help of the Wasserman NBA agent Tony Ronzoni. If Kai did not get injured against Georgia, he could have dominated as usual versus Goga Bitansky, matching him up at the paint and mid-range area. Ang pagpirma ni Yuki Kawamura sa Memphis Grizzlies ay ang patunay na hindi na kailangan na dadalo pa si Kai sa NBA workouts and minicamps pati sa NBA Summer League dahil nagkalat na ang mga NBA scouts sa buong mundo at kung mayroong mga legit NBA talents ay makikita nila ito at mabibigyan pansin. Ang performance ni Kai versus Latvia ay maihambing sa performance ni Yuki versus France na kung saan ginulat niya ang mundo. Ang kaibahan nga lang ay matagal nang napatunayan ni Yuki Kawamura na isa siyang world-class player simula pa nung FIBA World Cup when he dominated against Finland star Lauri Markkanen. Doon kasi nagsimula ang rise to stardom ni Yuki at pinagpatuloy na last season sa Japan B-League at ngayon sa Paris Olympics. Samantala si Kai, lumipad na sana ang kanyang NBA dream nang tinambakan ng gilas ang Latvia sa Olympic qualifying tournament. Pero malaking sayang dahil isang laro lang ang nabigay ni Kai, which is not enough to convince the NBA na karapat-dapat siyang bibigyan ng kontrata. One can just imagine kung nakapaglaro pa sana si Kai versus Brazil sa semifinals ay siguradong nag-iba na sana ang narratives ngayon. Kaya for Kai to follow the footsteps of his Yokohama B Corsairs teammate ay dapat magpapakita muli ng isang dominating performance si Kai against big-time teams na mayroong mga NBA players. Isang malaking opportunity sana kay Kai ang Paris Olympics pero sa kasamang palad ay hindi nag-qualify ang Gilas at hindi nakikita ng buong mundo kung gaano kagaling si Kai. And the right thing to do is to be patient. Ipagpatuloy ang pagpupursige hanggang makabit ang tagumpay. At shout out at Jay Diwag, talagang pwede na si Kai Sotto sa NBA dahil sa magaling siyang pumasa, scorer at shot blocker siya. Shout out at Malaysia Suliman, very good Kai. Shout out at Charlie Gillig Vlogs, good luck Kai. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang Olympics naman, Vector Wembanyama at Team France
Nilusutan ang Japan sa overtime. Ipinagpag ng host France Les Blues ang makulit na Akatsuki Japan 94-90 sa overtime sa Martes ng gabi sa Pierre Mauroy Stadium sa Group B match ng 2024 Paris Olympics. Na magkatunggali sa halos buong 4 quarters, nasa unahan pa ang Japan pero umiscore ng 4 na sunod-sunod si French forward Mathieu Strezil para itabla sa 84 all, 10 seconds na lang sa laro kaya napuwersa ang extra time. Leading sa grupo ang France 2 wins bago harapin ang second place Germany sa Biyernes at nasa number 3 ang Japan pero may chance ang umabante kapag tinambakan ng Brazil. Let's go! Sigaw ni Victor Wembanyama matapos ibaon ang 6-point niya sa overtime habang patakbo sa depensa. Inilista ni Wemby ang 8 points sa kanyang 18 points sa extra time. Tumapos si Stragil ng 17 points. Sa pang-8 puntos ni Wembanyama sa overtime, umabante ang France 92-84. Nangulit pa ang Japan 92-90 bago isinara ng home team ang panalo sa stripe. Tumabas ng 24 points si Rui Hachimura sa Japan pero na-eject ito sa pangalawang unsportsmanlike foul sa kaagahan ng 4th quarter. Namuno sa Akatsuki ang 29 points ni Yuki Kawamura mula sa 6 na 3-pointers. France made a miraculous escape in their second Paris 2024 Olympic game versus Japan with just 16 seconds remaining sa 4th quarter and trailing by 4 points. France young guard Mathieu Strezil stepped up and scored a 3+1 play, tying the game at 84 all. At si Yuki Kawamura ng Japan missed ang last second shot. At sa overtime, nakuha ng France ang control para masiguro ang kanilang pangalawang panalo sa Olympic Basketball Tournament na may final score na 94-90. Victor Wembanyama was a key figure in the additional 5 minutes, scoring 8 points and finishing the game with a team best 18 points, grabbed 11 rebounds and 6 assists over 31 minutes of playing time. Naharap ang Japan sa isang malaking pagsubok nang ang kanilang leader na si Rui Hachimura ay tumanggap ng kanyang pangalawang unsportsmanlike foul at naalis sa laro sa may 8 minute 30 seconds left. At bago siya umalis sa laro, ang star ng Los Angeles Lakers ay nakapagpuntos ng 24 points at kumuha ng 3 rebounds sa loob ng kanyang 28 minutes of playing time. Habang si Dennis Schroeder at ang Germany ay pinagwasiwasan ang Brazil. Umiscore ng 20 points si Dennis Schroeder, inayudahan naman ni Franz Wagner ng 17 points at itinumba ng Germany ang Brazil 86-73 sa Group B play ng 2024 Paris Olympics. Unbeaten pa ang Germany sa 2-0 at pasok na sa second round. Nagdagdag pa ng 15 points si Isaac Bonga sa Germany. Laglagan ang Germany at host France para sa top spot sa group ngayong Biyernes sa Pierre Mauroy Stadium sa Lille City, France. Nagkaroon lang ng 3 deadlock ang laro bago naghipit sa depensa ang Germany para kumalas. Binitbit ng 18 points ni Iago Santos at may 17 points si Vitor Benitez sa Brazil na nabaon sa 0-2. Nilimitahan ng Germany ang Brazil sa 10 points lang sa first quarter bago pinigil ang anumang tangkang pagbabalik.